May ilang gasolinahan na ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy dahil po sa maagang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, tatlong gasolinahan nga ang sinilbihan ng show cause order ng Department of Energy dahil sa pagtataas nila ng presyo ng petrolyo taliwas sa fuel pricing na inilabas ng kagawaran. Pinangunahan ito ni USEC Felix William Wimpy Fuentebella. Base sa inspeksyon noong Sabado mula 51.98 per liter ay sumipa sa 79 pesos ang presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Bagong Ilog, Pasig. Nasa mahigit 50% ito, Connie, na pagtataas. Hindi naman nakuha ang panig ng manager ng gasolinahan na tumanggap ng order. Gasolinahan naman sa Commonwealth Avenue sa Fairview, Quezon City ang sunod na sinilbihan ng order. Sa inspeksyon noong Sabado, umakyat sa 71 pesos ang presyo ng kanilang krudo mula sa 49.76 o mahigit 40% na increase. Ayon sa manager ng gasolinahan, mataas daw ang kuha ng kanilang amo sa supply ng langis kaya sila nagtaas ng presyo. Sinilbihan din, Connie, ng show cause order ang isang gasolinahan naman sa North Fairview, Quezon City. Nang mag-inspeksyon itong Sabado ang DOE, pumalo sa 72 pesos kada litro ang kanilang diesel na dating nasa 49.75 lamang o 44% na pagtataas. Umiwas at hindi nagbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan sa North Fairview, Quezon City ukol nga sa pagtataas ng kanilang presyo. Sabi ni Yusek Wimpy Fuentebella, sa loob ng 24 oras ay kailangan makapagpaliwanag ang mga nasilbihan ng show cause order. Ang pinakamatindi raw na pwedeng mangyari, may pasara ang mga gasolinahan kapag hindi na kumbinsi ang DOE sa paliwanag ng mga ito. Hindi raw bababa sa 50 gasolinahan na binigyan ng show cause order at karamihan nga sa kanila ay nagtaas ng kanilang presyo. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito, Connie, dahil marami pa raw alkalde ang nagre-report sa DOE. Magkakaroon din daw ng reporting system sa egov.ph. Hindi naman daw como umiiral ang oil deregulation law ay malaya ng makapagtataas ng presyo ang mga gasolinahan dahil may kapangyarihan ng gobyerno na tiyaking tama ang presyo. Narito ang pahayag ni Yusek Fuentebella. Kapag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung po pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan. So, Connie, yan muna ang latest mula sa Department of Energy sa Taguig. Balik sa'yo. Ian, may kasama kang taga-DOE dyan at may anunsyo na ba ng oil price hike bukas? Ano ba ang balita? Uutay-utayin pa rin ba ito ulit? Connie, ang tanong na yan ay inaasahang masasagot sa inaasahang pagharap ni Secretary Garin ng DOE ngayong tanghali dahil Connie nagkakaroon na siya ng press conference para nga i-address ito kasi tinatanong na rin natin kanina yan kay Yusek Fuentebella pero sabi niya si Secretary Garin ang makakasagot lalo na doon nga sa tumataas pang bilang ng mga sinasabi nga nagtataas ng mga gasolina ng mga presyo na hindi pa dapat sana nagtaas. So mag-update tayo sa huli pang mga kaganapan, Call. Maraming salamat, Ian Cruz.